I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best. Oh, siguro naman alam nyo yan. Ano? Yan po ay Malampaya. Mayroon po tayong in-upload na video itong mga nakaraan pa, no? Nakaraan pang mga buwan-buwan pa tungkol dito kay Cossy. Nako, mga beswa. Oh, you see, sinasabi ko lagi, ang korupsyon sa bansang Pilipinas, dekada na po. Itong mga na-expose ni Pangulong Marcos Jr., yan po ay minanan niya. Nagkataon lang talaga. Siya ang nakaupo. Eh, alam po natin na hindi naman corrupt talaga yung Pangulo na yan eh. 100% po yan. I guarantee that. Hindi naman talaga corrupt eh. Kaya malakas ang loob niya na i-expose yung mga korupsyon, lalo na sa flood control. Ganon dapat. Pag wala kang tinatago, hindi ka magnanakaw, malakas ang loob mo. Pero pag nagnakaw ka, may dahilan, may laging dahilan yan eh. O, tulad ano yun, sabi ni Digong noon, hindi niya daw kaya yung korupsyon dito sa nangyari sa Pilipinas. Ibig sabihin talaga, mahina siyang pangulo. Hindi kaya eh. Sabi niya nga, dun sa war on drugs, 6 months. Lilinisin niya, mawala lahat. Pero nangyari, lalong talamak. Siyempre, protector siya ng mga drug lord. Sabi ni Asierto. Dahil dyan, sa panahon ni Digong, masasabi ko ito ako, the most corrupt administration in history. Bakit kanya? Sabi dito, Anong sinabi? Ayan, Cossy, 10, iba pa, sasalang sa arraignment kaugnay ng Malampaya case. Yuhuu! Anong date ito mga best? Ipinapost noong 2025, 09/29. Ngayon nga, September. Diretso para kompleto, detalyado. Agay. Ayan Anong sabi? Ang sinabi dito, September 29, 2025, which is today, no? I think maipalabas ito mga September 30 na Nakatagdang sumalang sa arraignment at pre-trial sa October 1. Agay. Kailan ba ito, guys? Wednesday, So, October 1, sina dating Energy Secretary Alfonso Cossy at 10 iba pang dating opisyal ng Department of Energy kaugnay ng kasong graft and isinampa ng Office of the Ombudsman. Agay. Yan ang sinasabi natin eh. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano minadaling pag-aproba ng DOE sa bintahan ng 45% share sa Malampaya Gas Project noong 2019 sa UC Malampaya, isang kumpanyang konektado kay Davao businessman Dennis Uy. Ang transaksyon ay nagkakahalaga ng $545 million. Grabe kaya. Bintahan ng 45% share sa Malampaya kay Dennis Uy. Alam nyo naman sino si Dennis Uy. Chinese po yan. Kaya nga mula nung dumating si Digong, siya ang namuno, nagkandalit-silitsi ang Pilipinas na ito. Ang daming mga, ipinanganak yung pugo. Ang daming mga chihuahua, na naglalaro dyan. At, siyempre, ang pugo, alam nyo naman yan, pinupugara ng mga chihuahua, ng mga gambling lord. Nandyan lahat ng mga kasamaan. Kung hindi pa dumating si Pangulong Marcos Jr., hindi na bunyag. Anong ginawa ng Pangulo? Sara ang lahat ng pugo. Di nga kayo. Di nawala ngayon ng business ng mga chihuahua. Biro nyo, bininta ang 45 share sa Malampaya. What the heck? Noong 2019. So, ibig nyo sabihin,
Walang pagnanakaw ito. Kayo nga sinampahan ng Grab eh. Oh. Tapos sasabihin nyo, ang Marcos administration, ang pinakakurap na administration, Mariusip, pinakamalala sa panahon ni Digong. Yan ang mga nangyayari ngayon na expose ni Pangulong Marcos Jr. because minana niya po yan. Yan ang katotohanan. Bukod kay Kusi, kabilang sa mga akusado, sina Donato Dionisio Marcos. Naku, kapilido pa ni PBBM. Ogoy. Roberto Biron Uy. Chinese Itets. Leonido Jimenez Pulido. Agoy. Diter. Cesar Gaba de la Puente Diter. Telma Mercado Cardeña Arcili. Santos Saluta Guillermo. Hernandez Ansay Arthur Tabang Tinasas. Rowena Joyce de los Santos at Dimuhin Francisco Anteporda. Ano na ang nangyari sa mundo? Tapos gusto nyo ngayon ibalik yung anak niya? Ay baka yung mga ari-arian ng natitira sa bansang Pilipinas ibibenta. Yan ang sinasabi natin eh. Akala ba naman natin eh magaling mamuno si Digong? Yun pala palpak. Walang asenso, puro nakaw dito, nakaw doon. Bakit nasabi ko nakaw dito, nakaw doon? Yung dating sekretary ng DepEd, si Briones, ano ba ang charge sa kanya? Di ba graph din? Mariusip, Santa Clara, Marimar. Sa DOH, ganun din. Di ba? Si Duque, anong charge? Graph din. Si Mr. Lau, graph din. Ito si Kusi, graph din. Mismo si Digong nagsabi sa sarili niya, corrupt din siya. Ay, nako. You see, 45% bininta yung shares sa Malampaya. Oh my goodness. Kay business mas dinis uy. Kawawang Pilipinas kung ganitong mga taong kurakot ang ibubuto natin. Yan na, pati sa Parmali 11 billion, pati sa PCSO 90 billion. Na si Garma dati ang general manager. Alam niyo mga kababayan, yung mayaman yung mga gabinete ni Digong ewan ko lang iba. You see, 545 million. Magkano yan? Magkano yan sa Philippine money? Kwentahin nyo. Grabe ito, grabe. Tuloy. Sabi dito, lahat sila ay naglagak na ng piyansang 90,000 bawat isa noong September 10, alinsunod sa kautusan ng Sandigang Bayan 3rd Division. 90,000 bawat isa. Natural. Mapera sila. Ang investigasyon ng Ombudsman ay nagsimula noong 2022 matapos ang ulat ng Senate Committee on Energy na pinangunahan noon ni Senador Sherwin Gatchalian. Sa ulat lumabas na hindi dumaan sa financial evaluation ang UC Malampaya at hindi rin nagsumito ng audited financial statements, subalit inaprobahan pa rin ng DOE ang bintahan. Siyempre, sa aking paningin, inoprobahan ng DE si Kusi, nakinabang rin siya. Kalaki-laki yan, mga kababayan. Walang financial evaluation. Alam nyo ba? Ito isipin nyo pag ang isang tao gustong magnakaw, diretso yan, walang evaluation, walang sumiti, aprobado ka agad, lalo't pa, malaki po ang kanyang pakinabang, malaki po ang kanyang mahut-hut, ganun yun Pero, pag matino ka na isang government employers, na alam mo po, pangangailangan ng mamayang Pilipino, kahit isang kusing, hindi mo pwede nakawin kasi hindi kumpleto ang 100 milyon kung kulang ng 10 centimos. Di ba? Yan ang hirap Kaya dito learn and lesson tayo. Learn and lesson tayo na wag tayo na mag-atubili. Na wag ibuto ito si Sara Duterte sapagkat itong mga opisyalis na ito babalik at babalik yan, maniwala kayo. Yan ang sinasabi natin tuloy, dagdag pa rito, sabi niya, dito na tayo mga kababayan, ayan, dagdag pa rito, nakuha rin ng Odina Corporation ni Uy ang karagdagang 45% share
mula sa Shell Philippines Exploration. Sus Maria Joseph, masarap talaga pag sapukin eh. Martilyo ng mga utak nito eh. Sasabihin nyo, paano tayo aangat? Paano po asinsyo ang Pilipinas kung ganito ang mga taong kurap? Pag-aari ng gobyerno, binibinta. Sus Maria Joseph, mula noong kay ano yun, kay Tabako, Kurikong, National Steel, bininta. Pag-aari ng mga Air Force, kagamitan nila, bininta rin. Yung Petron, LDT, Meralco, ano na? Ay, kawawang Pilipinas. Ewan ko ba? Ewan ko. Sabi dito ulitin natin, dagdag pa rito, nakauri ng Odina Corporation ni, grabe talaga to na ito. Sus, ang karagdagan 45% share mula sa Shell Philippines Exploration, anak ng kuwago, BB, sa halagang 380 milyon dahilan upang umabot sa 90% ang kabuang pag-aari nito sa Malampaya Project, anak ng kuwago. Kaya, mga kababayan, ako'y humihiling talaga. Dapat sa mga ibang DDS, gumising kayo. Yung mag-ambisyon maging pangulo, yung puon nyo. Huwag natin hayaan na makaupo yan. Pero sabi ko nga, I don't think makaupo yan. Delikado siya. Matutulan siya sa Nepal. Protektahan natin ang bansang ito. Sino magpuprotekta ng bansa nito kundi sambayan ng Pilipino? Ano magagawa ng isang opisyal na yan kung tayo magkaisa at patalsikin natin? Di ba? Biro nyo. Sus Maria Joseph, kawawang Pilipino. Walastik kayo. Nasaan ang konsensya nyo? Saan na ang hustisya ng Pilipinas na ito? Nasaan na ang hustisya? Pag ganitong mga pulpul, na mga opisyalis ng gobyerno. Kaya nga, nasabi natin, ang nakawan, ang korupsyon, panahon panidigong na lumala pa ng lumaba. Alalahanin nyo ito, ulitin ko. Sa flood control, remember, itong mga DE na ito, lalo na si Alcantara, yan po ay appointee ni Mark Villar. Karamihan, mga DE na nasasangkot ngayon. Panahon pa po ni Digong yan. Yung mga contractors na yan, panahon pa ni Digong yan, na siya rin ngayon ang contractor sa Marcos administration, na siya rin ngayon ang DA ng Marcos administration. Akalain ba ni Pangulong Marcos Jr. na ganun din pala ang ginawa nila, na mas lumala? Pero malas lang nila kamo. Kasi, inimbestiga ng Pangulong Marcos Jr. Kaya ayun, na-expose tuloy. Di ba? Sabi po dito guys, tuloy. Noong 2022, ibinasura ng ombudsman ang reklamo laban kina Jose at iba pang opisyal dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit nitong 2024, binawi ng ahensya ang naunang desisyon dahil nakita may sapat na batayan upang ituloy ang kaso. Patay ka ngayon. Ay dapat lang. Makulong dapat ang makulong. Sana Pangulong Marcos Jr., si Secretary Remulla, ilagay mo sa ombudsman para nang matapos tong mga to. Ayon kay ito na naman si Tupac. Ayon kay Ferdinand Tupac, tagapagsalita ng Partido Demokratiko Pilipino, which is ang PDP, kung saan chairman si Jose, it must be emphasized that this is the same case that was previously dismissed by the Office of the Ombudsman, which found no evidence of wrongdoing on the part of Secretary Jose. Ay, sus, utot mo, nakikinabang ka naman kasi. Ito si Tupac, latang kliente na ito. Alam mo ito yung alam nyo ito si Tupac Show, mga kababayan. Ang lahat ng kliyente na ito, nakulong. Kulong latang ang kliyente nito eh. Ewan ko. Which found no evidence. Kasi si Marites yung ombudsman nyo. Basta pag Duterte, sigurado yan, walang kaso. Pero iba na ngayon, may ombudsman na iba. Ayan, tuloy. Manda kayo pag si Secretary Remulla ang ombudsman, Lahat yan. Watch out kayo lahat. Ayan, tuloy.
dapat bigyan diin na ito ang parehong kaso na dating ibinasura ng Office of the Ombudsman na nagsabing walang ebidensya, nagpapakita ng pagkamali na Secretary Cusi. Baka naman minadali yung kaso. O, 'di ba? Hindi naman gaano siguro nag-imbestiga yung dating ombudsman. O, 'di ba? O, kaya 'yan. Pero dahil ngayon iba na. Bago na yung ombudsman. Acting lang O, kaya lukuhin nyo yung lelang nyo. Topacio. Sorry. Ayan. Tuloy, sabi dito kasalukuyang, may nakinabang petisyon. Ano tawag dito? Sabi dito, kasalukuyang may nakabingbing petisyon si Cusi sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang desisyon ng ombudsman. Kung kumpleto yung ebidensya ng ombudsman, anong magagawa mo, Topacio? Sige nga, Cusi. Kuskusin kita diyan anong magagawa ng Korte Suprema kung malakas ang ebidensya na dapat buksan at tawag dito, masuri at usisain ng gusto. Ang laking nawala sa gobyerno, Wow, grabe pala mga kababayan, ang talamak pala ang nakawan nung panahon na yun, Antindi. Kaya pala yung mga tao, yung mga ibang opisyal, lalo na sa mga DE ngayon na sasangkot sa flood control, namihasa sila kay Digong. Malaya sila makapagnakaw. Kasi siguro inisip nila, hindi naman maninita si Digong. Maari ganun. Pero nung dumating ang Marcos administration, okay pa rin, nagnakaw pa rin sila. Akala nila hindi sila masita, hindi sila kumbaga mapapansin. Diyan kayo nagkamali. Sabi ko nga, si Pangulong Marcos Jr. tahimik pero dangerous ang galon yan. Kasi alam na ni PBBM, talamak na korupsyon, kurakot nung panahon ni Digong. Kaya, ayan, gumawa na siya ng move or action. Nga kayo ngayon. Ayan pawalang bisa. Uy, lukoy mo, lelang mo, Cusi. Tumigil ka nga. Tuloy, ang mga akusado ay inatasang dumalo sa Sandigangang Bayan noong September 24, 25 at 26 para sa pagmamarka ng ebidensya at pagsasaayos ng mga detalye bago ang paglilitis. Dapat ito si Dennis Oy, patawagin nyo. Di ba? Nakinabang dito mga chihuahua na ito, nakakainis. Kalaunan yan pag hindi tayo mag-ingat, ma-occupied na tayo ng komunistang chihuahua. Oy, nako, mga bes, huwag kayong ganyan. Anong kapalagayan nyo, mga kababayan? Ay, matindi ito. Ito ito, post din ng abogado ito. Ayan abogado, Sandigangang Bayan, set Cusi arraignment in Malampaya graft case. Ayan, sa October 1 yan. Ay, nako, matindi. Ayan ayan. Ay, kawawang Pilipinas. Nakaw dito, nakaw doon. Ang malaya sila makapagnakaw kasi walang naninita sa kanila. Pues hindi pwede sa Pangulong Marcos Jr. yan. Kasi ang Pangulo ngayon hindi magnanakaw. 100% po yan. So yun mga kababayan, ano po ang komento nyo dito? Abangan po natin ang resulta dito. Naway mapakulong itong mga ito. Salot sa lipunan, yung mga nagnanakaw. Salot talaga yan See you again guys on my next upload. Bye bye bye. Yan babus. God bless Philippines.